Hello guys! Ayan, samahan nyo ako at magde-dehydrate tayo ng lemon. Ayan, so siguro sa inyo, paano ba nagagawa yung mga dried lemon or other fruits? Ayan, so ano ba yung una mong kailangan? Of course, since lemon yung ating hero ngayon, ayan, ganito yung magiging style niya. Kailangan mong, kung ano yung lemon na available sa'yo, dito sa amin, meron kaming lime at saka lemon mayer. Yan. So merong variety ng lemon na tinatanim ng mga magsasaka sa amin, yung sa local farm. Meron dito sa bandang Barlig at saka Sagada. And then, usually nung una pa akong nagsimula, talagang pinili ko na yung lemon mayer. Kasi ang lemon mayer, hindi siya ganun ka-strong. Maganda siya pang tsaa, maganda siya sa candy, lahat, pang candy, pang jam, ganon. So sa akin, ginagamit ko siya as tea. Yan. So, ano ba yung proseso? Yan. So, una, kailangan mo munang mag-decide kung anong lemon yung gagamitin mo. So, lemon mayer ang unang ginagamit ko actually. So, of course, bago ka mag-start, no, kailangan mo ready yung equipment mo. So, to start with, kailangan mo ng slicer. Ayan. So, meron tayong mga slicer na yung mandolin, yung ginaganon mo lang siya. Wala na yung sa akin eh, sorry. Yon, yung manual. Manual din naman ito, kaya lang at least it's a heavy duty na slicer. Maganda siya. Yan. So, if you are aiming to dry a lot of fruits, pwede ito namang pag-slice. Basta medyo matigas. Hindi siya pwede siya sa apple, mga ganun. Pero mga kiwi, strawberry, hindi pwede. Yan. So, any other slicers will do also. Kung yung maliit lang na batch yung gagamitin mo, pwede naman. Yan. So, dapat meron ka ring dehydrator. Ayan. So, meron tayong different kinds of dehydrator. So, meron ako dito yung portable na dehydrator. Ito yung ginagamit ko kapag konti lang yung i-dry ko pag gusto ko lang mag-experiment. Pero, since naman ngayon, nag-dry ako ng maramihan kasi may dumating na 40 kilos. So, kailangan ko ng 16 layers ito na dehydrator. Ayan. So, kailangan mo ng ganitong equipment para kahit papaano makapag-dry ka. So, if hindi pa naman ganun hindi naman ganun meron na agad-agad, meron tayong household dehydrator. Yung mga 5 layers, kaya lang plastic sila. Ayun. So, ano pa yung kailangan natin? Kailangan natin, of course, ng kutsilyo at chopping board. Yan. Kasi una, tatanggalin mo yung edges, lalo na pag nag-slice ka. Pwede naman, kasi i-aim nga natin yung mag-zero waste, no? Pero, yung ginagawa ko, kailangan kong tanggalin kasi hindi siya makat. So, if you're aiming for zero waste na production naman, kasi pwede mong gamitin yon for ibang purpose. Yung mga edge niya, pwedeng i-dry and pwede nyo i-powder. Ganun. Pero later on na yon, actually, meron na akong nagawa. Kasi may mga part ng mga lemon na hindi ko na nilalagay sa mga fruities kasi hindi siya appealing. 'Di ba? Kasi yun yung isang target ko din. So, yung mga iba na discarded, ginagamit namin siya in other. So, sorry guys, ang daming introduction. Ayan, so, tara na. Halimbawa, unang gawin nyo, pag organic, is actually organic kasi hindi sila ganun nagmamass produce. Hindi ganun kadami. Alam ko, hindi ganun sila gumagamit ng fertilizer. Sa mga, sa early stage ata sila. Ayan, so let's begin. Okay, so first, of course, always wash your lemon. Yan. Sorry, na-wash ko na. Natanggal ko na rin yung edges niya. Yan, i-cut nyo lang ganyan. And then, ilagay natin dito sa slicer. Okay, so if you have a slicer, mas madali. Diba? Mas madali ang buhay kapag may mga equipment tayo. Yan. Yan. Oh, I still have one more to cut, to slice. Wait lang Actually, nag-slice na ako ng ilang kilos para may pakita ko din sa ating pag-load sa ating sa ating dehydrator.
Okay? Ayan. Yan. So, pakita ko sa inyo guys yung aking mga nakat na. Since tapos na yung aking pag-slice, set aside ko muna si slicer. Ayan. And then, ayan. Okay. Ayan. Yan. Ito yung mga lemon. Okay. So, ihanda natin yung ating dehydrator. Napakita ko pala. So, ilo-load na, sa dehydrator, kailangan mo ng mga trays. Ayan. Kailangan mo ng parchment paper or kasi kulang ako ng, ito yung mga parchment paper. Yung baking paper, hindi wax paper kasi hindi siya matanggal. Dapat baking paper, not wax. Mahirap matanggal yung ilalagay mong prutas. And ito yung dehydrator sheets. Na-order ko siya pero kulang kasi tatlo yung dehydrator ko. Parang dalawa lang yung kaya niya. Ayan. So, na-alternate ko si parchment paper. Medyo pricey din si parchment pag gumagamit ka. Ayan. So, ito yung mga dehydrator trays natin, mga sheets natin. Ayan. So, anong gagawin mo? Kailangan mong iset yung dehydrator mo in 55 degrees Celsius. Yun na yung ginagamit ko noon pa. 55 degrees Celsius. Above will make your lemon dark. Yan. Kapag mas mataas yung temperature, mas darker siya. Pag mas lower siya, light siya, maganda nga, pero matagal naman yung pag-dry. So, nasa 55 yung nakita ko para sa akin dito sa amin, sa Mountain Province, na nasa tama, nasa middle. Okay siya. Yung hindi siya ganun ka-dark, hindi siya ganun ka-light. Ayan. Kasi yun din yung magde-determine yung length ng iyong pag-dry. Okay? So, I'll show you the controls. Ayan guys, yung ating controls. Ayan. So, actually, mayroon naman dito nakalagay. May mga pattern. Pero, fruits and fruit rolls 57 to 63. Sabi ko nga, pag mas lower, hindi siya agad magda-darken. So, may timer, dito. May timer ka din dito, pero hindi ko na ginagamit yung timer kasi minsan, hindi na-follow yung time. Yan. So, ito yung 50 degrees, ito yung 55, 60. Okay? So, i-set mong ganyan. Ngayon, ito yung on niya. Ito kasi pag gagamit ka ng timer, pag off ito. Ayan. So, i-on ko siya. Usually, wait lang, hindi ko na to ginagamit. Kasi kapag gagamitin mo yung timer, dito ka. Ayan, ito yung timer. Ayan. Mag-iilaw ito. Pero since hindi ko siya ginagamit, andun lang siya sa on. Yun. So, naka 55 degrees tayo. Kahit sabi doon is 57, actually 55 is the ideal. Hindi siya ganon hindi siya ganon ka-dark. Okay? Ayan, kapag ganyan natunog, naka-on na siya. Ayan, so ito yung ating dehydrator trays. Kailangan na natin maglagay ng lemon. So, ihilera natin siya. Huwag natin siyang i-overlap masyado para may space sila para ma-dry. Konti lang. Konti lang kasi okay naman yung kanilang gilid. Medyo malalaki tong ating lemon. Ayan. So, medyo may ibang hindi na-cut. Ayan. Yun din yung kagandahan pag hindi siya ganun lahat malaki. Yung iba, para magkasya dito. Kasi may mga space, sayang. Sayang yung
Ayan. So, tapos ilo-load natin siya sa ating dehydrator. Ayan. Hanggang punuhin natin siya. Last thing is that, sa mga manuals, sinasabi nila na mga 16 hours, ganun. Pero sa akin, hindi ko alam kung dahil sa altitude namin, may kinalaman din kasi yung sa environment eh. Pero usually, sa amin, it takes us like 22 hours na nadadry na siya. So, ang key lang is, after 8 hours, gabi usually ako nagda-dry para kinabukasan, i-check ko na siya. Pag hindi even out, ang tawag, i-change ko yung direction ng trays para ma-dry yung kabilang part. Ganon. So, i-check ko pag na-dry na siya, kailangan mong hawakan kasi may mga iba na parang dry pero hindi. Yun yung tinatawag nilang case hardening. Kapag hindi mo yun na-check, sayang lang yung deny mo. Ayan. So, ito, i-check ko bukas. Ayan. So, i-video ko and I will show you in our part 2 sa ating video yung maybe, di ba, 6 o'clock kayo ng gabi and i-check natin the next day. Tignan natin kung from 6 o'clock PM, tignan natin kung ano yung itsura niya until tomorrow morning. Kung i-run ko pa ba siya or hindi na. Ganun po yung gagawin natin. Yes. So, stay tuned guys. Thank you for watching and hopefully may natutunan kayo. So, see you in our next part.